20 Uy, plus Edward, minutes Edward! yun. Advantage yun for Blacklist. Pero Edward, mahanap na naman din dito. Kaso may dalawang natali. Super Yoshi matiterify din. Hindi may kakasamuna yung Minoan Fury. Oh, Pero ano, nandun, Oheb? may Purify pa pala si Oheb. Napakaraming na nakapera. Patay! Sabay ang Razor's Wrath. Napakaraming swalo sa side ng TNC. Kumakalmot na si Nomad dito. Pero yung Terrify ang laking problema talaga. At si Oheb ang makakapagpatumba doon sa goal. Looking for the play. Oy! Pero mukhang may mahilang isa at hindi na nagising pa. Hindi na yun nag-miss. Tumama na talaga sa target. At yung angulo kakaiba, dinala talaga sa kanyang mga kasama. Super Yoshi is down. Blacklist International, gusto na nilang tapusin ito. Ryzen, inumpok na yung mga miyembro pero ang minions muna ang magiging focus ng iba. At wala na rin yung Eternal Guard pero meron pang paparating na wave sa gitna for Blacklist International. Wala nang ulti sa Endgame Ryzen. na ba ang hanap nila? Ryzen mukhang babagsak na. Dalawa ang nahugot at si Eds din ay naghihingalo. Kahit anong depensa, hindi yata magiging matagumpay. Wala. TNC, pero so can be said for them, basta mahanap nila yung magandang window, baka maulit o makita natin yung similar scenario sa naging transition o naging sagot ng TNC sa Blacklist kanina. At dito na nga natin makikita kung makakapag-secure na ba ang TNC Pro Team ng kanilang pinakaunang sweep this regular season 13 o mapapahaba na naman po mamaya makikita natin yung bakbakan sa XP lane pero ang mamaya ata ay ngayon na. Yeah. Ang kinagandaan dito no, for both sides, relax sila sa XP lane cake. Alam ng TNC din na medyo lugi sila pagdating sa wave clear dahil naunahan sila ng mga jungle mage pumestro sa XP lane. But the thing is, hindi rin naman hinila ni Ryzen yung turtle. So hindi rin na-rush for either side yung turtle take. So they do get the level 4 on both the mages. Pero andito na yung gulong. Oops, medyo low nga lang din si Heads dito. Inalaban pa ba ng TNC? Mukhang dalawa ang nakita natin pagpasak na Eternal Guard. Pumasok Heads! pa rin si Heads kahit na low siya. Sensuido with the instincts. Siya pa rin ang makaka-retry ng ating kauna-unahang pagong. At si Edward dun, pinabawian si Haji, Heads. Haji! Sasagutin. Kaso hindi niya mapipigilan yung pag-dash. Pero ang turtle nasa Blacklist International. Walang kills na nangyari sa laban na yon pero as you said Brigida, ang pinakaunang turtle ay mapupunta sa kamay ng Blacklist International at si Nomad naman ata sabi nila last game nakasabage game. Tinutuhukan eh. Parang hindi pwedeng maging sa Roger na likely naman ay makakuha ng magandang re-advantage ay maulit ito. Kahit nasabihin natin hindi sobrang scaling, pero Haji, tatlo ang makikita niya doon malapit sa purple buff. Makakatakas nga lang din kahit paano, pero nakaramdaman mo na rin na parang gusto bumawi ng TNC. Honestly, itong matchup na to, yung Harith versus Ro. Sino ba lamang? Uy, ito ba? Ito ba ang sagot? Ang lamang yata ay ang Harit kasi si Nomad ang magiging first blood at magiging masaya doon ng Blacklist International. Well, speaking about gold lane match, Kanina na before magkaroon ng turtle, parang nangalahati yung buhay dito ni Hits. So regardless kung naging matapang pa rin siya na pumasok for the engage, ay hindi naman niya masyadong nababaran o natagalan doon yung Blacklist International. And again, yung first objective, pumabor pa rin naman sa kanila. So this time, hindi nga lang natin alam kung ganoon ulit ang magiging kwento kasi wala pa namang nakababad dun sa bot, mas nakapwesto lang sila sa turtle. hirap din yung TNC honestly na pasukin tong third lane ng Blacklist International. This is the strength of the Vexana and Ruby. Kaso pinasok ni Ryzen, kinulungan, inuntog at mukhang Sensui Instincts pa rin ang mamamayagpag. Nakuha na naman nila ang ikalawang turtle pero yung Alecto Final Blow na-cancel yata. Ngayon ang Blacklist International na magkakasama yata ang mas nangingibabaw dito sa nakikita nating laban sa gitna dahil napakataas ng potensyal nila. Yung damage na daraman na talaga. Haji with the cancel. Mukhang hindi talaga nakapag-teamfight ang TNC Pro Team doon. At tuloy-tuloy lang ang pag-invade ng Blacklist International right after that turtle. Rekta Nomad. Yeah, hindi nga naka-retry actually si Ryzen kasi grabe yung crowd control na binitawan ng Blacklist International. Kahit hindi mag-usap si Haji at si Yue, sa sobrang dami nilang crowd control, ay sure malalayer nila na maayos na hindi makaka-retry yung kalabang jungler. Pero pinawian yata dito si Edward. Nahanap siyang mag-isa. Binuhos yung mga rookies natin ha. Oo, parang Blacklist. kumbaga parang pag-ube talaga tapos na isa-isa. Ay, pero sakto naman yung pagkakahuli Yep. doon at sabay na bagsak ang ginawa. Oh! All to heads. Pero maabutan No pa niya way! yung last No hit. way! Natatakasan pa yata na sustain nung Benedetta. Nakasakto pa ng Dashman. Kailangan ng bang siya ito. Siya yung napindot. Kasi ano yun, di ba yung closest target? Oo. Sabi ni Ryzen, tabi mo na, ako na to. At makikita na nga natin ang handcam ng isang Benedetta ni Heads. You know, four Ganyan fingers. naman pala. Sige Ganyan. na nga, gagayahin ko na. Para syempre, habang nag-charge ka ng sword intent, may pang drag map ka. Para alam mo kung saan ka pupunta. Okay. Pala. Sige, yan na ang ating susunod na mga tips and tricks na itatry. Pero bago Yoshi? natin matry yun, Super Yoshi magsiset up na yata. Matiterify nga
Yoshi for heads at tuloy ang turtle para sa Blacklist International. That's 3 turtles taken for Blacklist. At namang sila sa objectives, pati na rin sa goal. Ganda din kasi ng pinapakita ng Blacklist na maagang pag-group up. Iba talaga yung pag-playmaker si Haji eh. Yeah. I would say that I like Haji better when he's playing heroes na kaya gumawa ng play. Ito yung difference na nakita natin din kahapon eh. Yung mga bigla-bigla ang final slash. Tapos paulit-ulit na panggugulo with the best chance. Pero 1v1 yung mga gold lane natin dito sa taas. Sabay si Ohe pang mananalo. Hinahabol nga lang din ni Super Yoshi. Minoan Fury ikinas na hatred. Makukuha nga ba yung kill on the Hoheb? At mukhang magtatagumpay nga sila. Pero nandito na yung respo. Execution. Lamang ng konti yung TNC dahil sa split ni Benedetta. But then again, yung team from Blacklist. Dinala si Ryzen doon sa 5. Pero si Super Yoshi may pansagot nga lang din yata. Yung bagsak nga lang din no Eternal Guard. Napakaganda na rin nun ay provide. Pero yung elect final blow, may iwasan lang din ng Blacklist International dito. At hindi na muna lalaban. Wala si Super Yoshi for TNC. Sabihin ko pa lang yung team fight prowess ng Blacklist. Basta mag-commit sila, mahihirapan yung TNC. Ryzen, nahuli pa siya dito. Ito Oh, yung no! commit. Dalawa pa yung nahugot. Ryzen sabay nomit. Hindi na alam kung saan pupunta. Dahil maski yung mga yo-yo ni Edward, sobrang kati na para dito sa dalawa ng curtain call pa. At makakatakas naman kahit pa paano. Mabuti na lang daw nagkasundo sila sa lakad. Oh, buti na lang nagkasundo, but here comes Hatred with the play. Pero mukhang magdo-double fade away lang. Blacklist International secures that Lord. At mukhang segue na ang sagot ng TNC Pro Team dito with the Benedetta. Malayo nga lang, pero pwedeng sumalubong si Heads sa likod. Ilalaban ba ito ng Blacklist International? Meron na naman tayo nakikita Eternal Guard. Heads, si Yue nga lang ang puntirya. At mukhang magiging matagumpay siya sa dun sa ginagawa niya. Kaso na lumiko. Hinahanap na siya ngayon ng Blacklist. Paparusahan Oh, no! yata. Na-cancel pa yung Alecto final blow. Medyo nalaman na nila. Alam nilang wala ng choice kung di umalekto. Blacklist International with a 5K goal lead pushing in the mid lane. Super Yoshi at Hatred lamang ang dedepensa. Pero nandyan na rin naman si Ryzen para mag-provide ng fronta. Blacklist, pwede nilang basagan ng inhibitor turret ng TNC. Yeah, actually may Zaman force pa rito si Oheb. I'm offended mula kay Ruby. Pero unfortunately, yung iba doon hindi tumatama. Oh, Hatred force to purify. Naku, napakasakit. Ultimo kay Super Yoshi. Ganito na yung damage ng Zaman Force ni Oheb. At hindi birong problema yun para sa TNC na ngayon sila yung on the defense. Oo, at si Super Yoshi mukhang kailangan pa magantay. Alecto is used to clear out the minion wave. At mukhang walang mababasag na Finally. inhibitor turret on the side of TNC Pro Team. May hawak ng Eternal Guard dito si Hatred. 8 seconds before the Lord spawn. Makakontrol ng Blacklist International yung buong mapa, yung buong jungle dito ng TNC. Mahirapan sa lowbats. Even though they have a back shot. Oh, Kusui. Mahanap si Super Yoshi dito. Oh! Pero hindi nga lang yun ang same na nahugot ni Haji. Hence, Oh, no. makakuha ng finishing. Is way to go. But for Blacklist, kailangan nilang pabilisin pa. Kailangan nilang ma-secure ang Luminous Lord na to. Para Walang ulti. Sino walang ulti? Walang ulti yung CC Oh, nag-curtain call siya dito sa dalawang the middle path, the narrow alley in the Sa orange buff. Iskinita. Doon sa Eskinita. Oh, lang, pinahaba ko lang para. Ganun talaga kapag ganun ba sa ad mo? Ay, ano lang, para mabulaklak ang salita. Oh, tama. Yung opposite side naka-slow push. Okay, bitawan ni Heads. Pero bibitawan ata ni Heads Oh, ngayon actually? dito sa ating Lord fight. Kalahati na ang buhay for Blacklist International. Mukhang iniisip nila ito. TNC nandun lamang sa gilid para siguraduhin na pwede silang mag-contest anytime na gusto nilang gawin to. Yeah, medyo confused si Heads kung mag-slow push pa siya on Champs. Oo. Right? Dahil sa pagiging confused niya. Oh! Ay, pero ito confusion na talaga. Oh, ng Yoshi! Blacklist Kasi si Haji ang nawala. Sabay napakaganda na naging panlilikod doon ni Heads. Ito na. Oh Ito pala my yung dahilan goodness! kung bakit hindi muna siya lumayo at nag-split push mag-isa. Pero si Oheb sumasayaw. Nakakuha kahit paano ng bawi. Kaso pati siya ay babawian dahil si Nome purify pa. Kinakalmot sina Edward and Yue na dalawa na lang pala sa side ng Blacklist International. Heads, At Heads. makakaiwas pa doon kay Heads. Pero still, that's a 1-for-3. Napakagandang trade for TNC Pro Team with one big engage. Nakahanap sila ng magandang opportunity and might even secure this Luminous Lord. Ito yung malaki kong concern kanina nung pinik yung Ruby. Once pag umabot ka ng mid-game, pag nag-engage yung Ruby, kailangan mabilis yung kill. Kasi aabot lagi yung Minoman's Fury and that punish was heavy from Oo. TNC. Tagtag mo na yung CC kill. Naku po, hindi niya inakala yata na may Valentina ni Hatred doon na nakatago. Oo, pero nakapagod. binagsakan. Heads ngayon, meron pang natitirang lethal ignition. Tutumba na nga ng tuluyan yung Benedetta. And sunod-sunod yung kills natin dito pero walang nakakapag-commit sa Lord.
Another flicker play coming in from Haji, this time successful. And si Sensui na muli ang hahawak ng Lord na ito. Ryzen will be going back shortly, pero Blacklist pa rin ang hahawak ng Luminous Lord. Edward is 10 seconds out. Para naman kay Heads, 15. Ito yung Lord, nalilito na rin talaga kasi yung mga laban na kanina pa niyang nawi-witness, hindi naman na sobrang tumutuloy para kuhain o secure siya. Katulad na lamang nito, Oh, isa Haji. na namang reset, pero si Haji mauuntog. Ginamit na naman yung I'm offended onto Ryzen. Medyo nadarama yung damage both ni Yue and Oheb. Ang sakit-sakit ng mga popes na naibabato nila sa mga makikita ni Haji, pero ang TNC nag-iingat na rin eh. Athena Shield para kay Super Yoshi. At i-reset na naman ang Blacklist International. May ibang balak ang Blacklist dito. Okay guys, 2 minutes na yung Lord Dance ha. Sinisimulan ko na yung countdown. Pinakamahabang record nating Lord Dance dito sa FPL Philippines, 7 minutes. Oh, ano yan pagka nag-7 20 plus Edward, Edward, minutes Edward! yun, advantage yun for Blacklist, pero Edward, mahanap na naman din dito, kaso may dalawang natali. Super Yoshi matiterify din, hindi may kakasamuna yung Minoan Fury. Oh, Pero Oheb. andun, may Purify pa pala si Oheb. Napakaraming nanakap, pero Patay! sabay ang Razor's Wrath. Napakaraming swalo sa side ng TNC. Kumakalmot na si Nomad dito, pero yung Terrify ang laking problema talaga. At si Oheb ang makakapagpatumba doon sa gold laner na kanina pa kumukulit sa TNC. At naibagsak na ang Bracer Strat at saktong-sakto pa sa gitna. Blacklist International, they might just go for the game. Ipinagpapatuloy yata. Oh, grabe, nag-dive ka sa gitna. Nandun din naman si US. Sabi niya, I got you. Tapos nag-tore ka na. So ngayon, exposed lahat ng inhibitor turrets ng 10 TNC. seconds. 10 seconds para kay Super Yoshi. At mukhang papabagali muli ng Blacklist. Mid-lane ang kanilang niluluto. 3 seconds, 5 seconds para kay Heads. Si Nomad naman ay 5 segundo din. At magbaback na ang Blacklist. Oh, sinumulan din naman ni Edward yung Lord. Sabi niya, sige, ano lang kayo, sunod lang kayo sa akin. Oh. Basta sisimulan ko na. Ano lang to, pang-guarantee. At least pasag yung mid lane for Blacklist International. Again, TNC, it looked one Senaryo. Yeah. Napakaganda rin nung nagiging pagkabantay sa kanya. So now, Oh, Haji, naku, Haji. paano ito? Haji looking for the play. Oy! Pero mukhang may mahilang isa at hindi na nagising pa. Hindi na yun nag-miss. Tumama na talaga sa target. At yung angulo kakaiba, dinala talaga sa kanyang mga kasama. Super Yoshi is down. Blacklist International, gusto na nilang tapusin ito, Ryzen. Inumpok na yung mga miyembro, pero ang minions muna ang magiging focus ng iba. At wala na rin yung Eternal Guard, pero meron pang paparating na wave sa gitna for Blacklist International. Wala nang ulti sa Endgame na ba ang hanap nila? Ryzen mukhang babagsak na. Dalawa ang nahugot at si Heads din ay naghihingalo. Kahit anong depensa, hindi yata magiging matagumpay. Dahil Blacklist for game number 2 ang mananalo. At makakakita tayo ng Game 3. Huling beses na nagkita ang Blacklist at TNC, umabot din ng down to the wire. At masasabi mo na naman na mala deja vu ang setup na to. Ang dami nating